Ang lahat ay napuno ng pagdududa. Sino ang nangopya? Sandaling tumigil si Ara. Napatingin siya sa nagbubulungang mga audience sa ibaba. At ito ang gusto niyang epekto. May gusto akong ipakita sa mga judges. Naniniwala ako na kapag nakita nila ito, malalaman nila kung nangopya ba ako o hindi. Tumango si Ara kay Gary at hindi nagtagal ay lumabas sa malaking screen ang kanyang mga gawa at lumabas din ang isang libro. Sa unang tingin, parang walang connection ang dalawang bagay. Umakyat si Ara at itinuro ang libro. Ang aklat na ito ay nagsasabi ng kwento ng pag-ibig. Humugot ako ng inspirasyon mula sa aklat na ito para sa aking mga disenyo. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa sarili niyang mga disenyo. Pag-ibig ang tema ng kompetisyon natin sa pagkakataong ito. Maaari itong enggrande o banayad. Ang mga pagkukunan ng inspirasyon at disenyo para sa aking buong serye ng mga gawa ay nagmula sa sinaunang aklat na ito. Kapansin-pansin na ang mga hurado ng disenyo ay nakikibahagi sa tahimik na talakayan. Kung sinabi mong plagiarize ang design ko, ibig sabihin ba, plagiarize ang lahat ng gawa ko sa series na ito? Iniba ni Ara ang kanyang tono at direktang ipinakita niya sa malaking screen ang lahat ng mga gawa mula sa serye. Maliwanag na ang mga disenyong ito ay may katulad na estilo. Hindi maiwasang isipin ni Ara kung gaano kawalang isip si Lilia na hindi piniling i-plagiarize ang buong serye niya. Ngayon, paano nito maipapaliwanag ang mga biglaang pagbabago na kanyang estilo ng disenyo? Imposibleng mangopya ako, kaya tigilan niyo ang pagbubulungan niyo. Nagsimulang magpanik si Lilia. Sa puntong ito, walang pumapansin sa mahihinang paliwanag ni Lilia. Pinag-usapan ng mga hurado kung sino ang tunay ng nangopya. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na inihayag ang mga resulta. Ang disenyo ay talagang lumilitaw. Nawala ito sa ibang mga gawa ni Lilia. Kasabay nito, ang mga judges ay nakatanggap ng isa pang impormasyon na ang mga naunang gawa ni Lilia ay pinaghihinalaan din ng plagiarism. Sa huli, napatunayang inosente si Ara sa plagiarism. Ang resultang ito ay nagpa-disqualify sa Shant Group mula sa kompetisyon ng disenyo at ang kumpanya ni Gary ang napiling kasosyo. Pagkaalis sa competition venue, pinilit ni Gary na isama si Ara para kumain. Pakiramdam ni Ara ay responsibilidad niya ang lahat ng ginawa niya at ilang beses niyang tinanggihan si Gary. Sinamantala ni Gary ang pagkakataong ito para ipahayag ang pasasalamat niya kay Ara. Pabiro niyang sinabi na kapag hindi nito tinanggap ang kanyang paanyaya, ay makokonsensya ito at hindi makakatulog ngayong gabi. Napangiti si Ara at tinanggap ang imbitasyon. Kailangan ko munang umuwi para sunduin si Teo. Isa itong perpektong oras para ilabas siya. Iniisip niya ang huling pagkakataon na isinama niya si Teo para maglaro. At parang medyo matagal-tagal na rin iyon. Kinagabihan, nag-enjoy silang kumain at nagpalipas ng ilang oras para makipaglaro kay Teo sa labas. Nang makaramdam ng pagod si Ara, iniuwi niya ang kanyang anak na si Teo. Gayunpaman, tila naapektuhan din ito ng pagod. At sa pag-uwi, masaya itong humawak sa kamay niya na tila ayaw bumitaw. Makalipas ang ilang minuto, ay binalak niya itong paliguan. Ngunit bigla siyang nakarinig ng katok sa pinto. Sa pag-aakalang si Gary ang muling bumisita, inilagay niya si Teo sa maliit na kama. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at binuksan ang pinto. Sa pagbukas ng pinto, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Nang makita niya ang taong nakatayo doon, agad siyang nanlamig sa kinatatayuan. Nang makita ni Ara ang taong nasa harapan niya, hindi mabilang na emosyon ang bumalot sa loob niya. Nang magtama ang kanilang mga tingin, bigla niyang naikuyom ang kanyang mga kamao. Mahigit 1 taon na ang nakalipas mula noong huli silang nakita. Sa paggunita sa nakaraan, ang takot ay bumalot sa puso ni Ara. Agad niyang hinawakan ang pinto upang isara.
Pero mabilis na kumilos si Kevin at pinigilan siya. Bago pa makapag-react si Ara, tinulak na ni Kevin ang pinto at pumasok. Ara, hindi ko inaasahan na buhay ka. Paano mo ako nalinlang sa isang peking kamatayan? Lumingon si Kevin at nagtanong. Tinitigan niya si Ara na nakatayo sa may pintuan. Ikinalulungkot kong binigo kita. Siguradong naiinis ka na makita akong buhay. Sarkastikong tumawa si Ara. Naisip niyang pinakasalanan nito si Leia. Bumilis ang tibok ng puso ni Kevin. Kung hindi lang nakita ng kaibigan niya sa media industry si Ara sa isang design competition, malamang na hinahanap-hanap pa rin niya ito. Kung hindi niya hinanap si Ara, baka hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong magkitang muli. Ibinuka ni Kevin ang kanyang bibig. Gusto niyang sabihin kay Ara na hinahanap niya ito nitong nakaraang taon. Nanatiling malamig ang ugali ni Ara kay Kevin. Ano ang pinunta mo dito? Kamusta na ang buhay mo, Ara? Matapos ang mahabang katahimikan, sabay na nagsalita ang dalawa at biglang naging awkward ang kapaligiran. Mabuti, naging masaya ang buhay ko. Sinagot muna ni Ara ang tanong ni Kevin. Ngunit hindi niya tinapos ang kanyang pangungusap. Gusto sana niyang idugtong ang salita. Masaya ang buhay ko nang wala ka. Nang sandaling iyon, tahimik niyang sinulyapan si Teo na natutulog sa maliit na kama. Mukhang mahimbing ang tulog nito. Nakaramdam siya ng kaba sa kanyang loob. Natatakot siya kung paano ipapaliwanag ang pagkatao ni Teo kung mapansin ito ni Kevin. Ara, hinahanap kita araw-araw. Halos paos ang boses na sabi ni Kevin. Tumango si Ara na may kalmadong kilos. Hindi siya sigurado kung dapat niyang paniwalaan ang mga sinasabi nito o hindi. Ang iyong ina at ang iyong kapatid ay nagpakita ng magandang palabas. Pinaniwala talaga nila ako na patay ka na. Medyo nakaramdam si Kevin ng pagkadismaya sa kanyang puso. Pawang pagpapanggap lang pala ang ipinakitang galit at lungkot ni Valerie sa libing. Idea ko yun at wala silang kinalaman doon. Kinakabahang paliwanag ni Ara. Natatakot siya na ilabas ni Kevin ang galit sa kanyang pamilya. Bahagyang umasim ang puso ni Kevin nang makita ang reaksyon ni Ara. Alam ko, ngumiti ng mapait si Kevin. So, ano ang layunin ng pagbisita mo ngayon? Sa pagkakaalam ko, hiwalay na tayo. Hindi alam ni Ara ang kahulugan sa likod ng pagbisita ni Kevin. Hindi na niya ito hinintay na sumagot at nagpatuloy siya. 1 taon na rin ang nakalipas at matagal na tayong tapos. Ara, alam kong kasalanan ko ang nangyari noon. Alam ni Kevin na kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, mas mahihirapan siyang makamit ang kapatawaran. So, anong gusto mo? Kailangan mo ba talagang maghintay na mamatay ako para bitawan mo? Nang makita ni Kevin ang sitwasyon, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Talagang pinagsisihan niya ang mga nangyari. Ngunit mahirap makuha ang kapatawaran ni Ara. Bahagyang umatras si Ara at iniwasang tingnan ang mga mata ni Kevin. Umalis ka sa bahay ko. Isipin mo na lang na talagang patay na ako. Hindi ko gustong mamatay ka, Ara. Nag-aalalang paliwanag ni Kevin at hinawakan ang pulso ni Ara. Ngunit mabilis na binawi ni Ara ang kanyang kamay. Gusto kong magsimula ulit tayo, Ara. Malungkot ang paliwanag ni Kevin. Umaasang bibigyan siya ni Ara ng isa pang pagkakataon. Hindi na tayo makakapagsimulang muli, Kevin. Kalmado ang tingin ni Ara habang sinasabi niya ang mga salita. Naramdaman ni Kevin ang balak ni Ara na pag-alis. Kaya humakbang siya pasulong at hinawakan ang pulso nito. Ara, alam ko na ang katotohanan at naiintindihan ko na ngayon. Nagkamali ako at hindi kita naintindihan sa lahat ng mga taon na iyon. Umaasa ako
Nabibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Ara, napagtanto ko na ang aking mga pagkakamali. Si Kevin na kadalasan ay napaka-arogante, ay nagsasalita ngayon na may bahid ng pagpapakumbaba. Tinalikuran siya ni Ara. Ayaw nitong marinig ang mga salita niya. Isinara nito ang puso sa kanyang pakiusap. Lumapit siya at tumayo sa likod ni Ara. Maniwala ka man sa akin o hindi, totoong humihingi ako ng tawad. Sa nagdaang mga araw na wala ka sa buhay ko, walang araw na lumipas na pinagsisisihan ko ng husto ang mga kasalanan ko sa'yo. Napagtanto ko ang aking mga pagkakamali, Ara. Habang nananatiling tahimik si Ara, hindi mapakali ang puso ni Kevin. Ngunit nag-ipon siya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanyang paliwanag. Alam ko ang dahilan tungkol sa iyong kidney. Marahil ay hindi ito ipinaalam sa iyo ng iyong ina. Ngunit noong bata ka pa lamang, walang pag-iimbot na ibinigay mo ang iyong bato para iligtas ako. Kasunod noon, sinabi ni Kevin ang katotohanan na ang lolo ni Ara ay nagnais na gantihan ang kabutihan ni Agustin. Kaya gumawa ito ng desisyon sa kanyang apo na maging donor. At para maprotektahan sina Ara at Kevin sa kahihinatnan, ay inilihim ito sa dalawa. Ano? Ibinigay ko sa iyo ang kidney ko. Kitang-kita ang pagtataka sa mukha ni Ara dahil hindi pa ibinubunyag ng kanyang ina ang impormasyong ito. Tumango si Kevin at nag-alok ng maalab na pagpapaliwanag. Ara, nagpapasalamat ako sa iyo. Kung hindi sa kabutihan mo, wala sana ako sa kinatatayuan ko ngayon. Bumungad sa kaibuturan ng pagkatao ni Ara ang pagpapasalamat ni Kevin. Namilog ang kanyang mga mata. Hindi siya komportable sa hindi karaniwang pagpapakita ni Kevin ng pasasalamat sa kanya. At tungkol sa sakit ni Leia, iyon ay gawa-gawa lang niya. Nakipagsabuatan siya sa isang doktor na gumawa ng mga maling medical report. Higit pa dito, naiintindihan ko na ngayon ang mga dahilan sa likod ng desperadong pangangailangan mo sa pera. I'm sorry, hindi kita inintindi. Taimtim na isiniwalat ni Kevin ang buong katotohanan. Ang pagbanggit sa pangalan ni Leia ay humatak sa puso ni Ara. Sa pagkakaalam ko, minahal mo siya ng husto, hindi ba? Naalala pa rin niya ang matingkad na alaala ng malalim na pagmamahal ni Kevin kay Leia. Napaniwala niya ako, kaya nangyari ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Bakas ang hinanakit sa boses ni Kevin habang inaalala ang mapanlinlang na paraan ni Leia. Pero paano ka naloko kung talagang minahal mo ako? Nanunuya ang ngiti sa labi ni Ara. Hindi kailanman ipinakita ni Kevin ang gayong pagmamahal sa kanya. Hindi yung totoo. Mahal kita, Ara. Seryosong sagot ni Kevin. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin. Ang pag-ibig at poon ay pinagsama sa loob ng 3 taon. Noong nawala si Ara, ay saka lamang niya napagtanto kung gaano niya ito kamahal. Ara, bumalik ka na sa bahay natin. Hindi, Kevin. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Ang ating pag-ibig ay puno ng kapighatian, panluloko at galit. Malalim ang mga sugat natin. Paano tayo magpapanggap na parang walang nangyari? Masyadong lumaki ang bangin sa pagitan nila. Dahilan para hindi nila maibalik ang nakaraan. Umalis ka na, Kevin, at bumalik ka na sa buhay mo. Kalimutan na natin ang lahat ng paghihirap at hinaing. Maghiwalay tayo ng landas. Inangat ni Ara ang kanyang ulo upang titigan si Kevin, ang lalaking itinangi niya sa hindi mabilang na taon. Hindi. Ara, siguro hindi na natin maibabalik ang lahat sa umpisa. Pero makakapagsimula tayo ng bagong buhay. Sabik niyang niyakap si Ara. Sa pagkakataong ito, ay hindi na niya ito bibitawan. Pero pilit na kumawala si Ara sa pagkakayakap sa kanya.
Kevin Harris, naghiwalay na tayo. Nawalan ka na ba ng alaala? Marahas na umiling si Kevin. Ara, hindi tayo naghiwalay. Ikaw pa rin ang legal wife na asawa ko. Thank you guys for listening and watching. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes.